Hello Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. So, first card ni Leo, we have the Two of Swords. Leo, so this is indecision. Okay? This is indecision. Kung nakikita ninyo, nakapiring yung mata. Ayaw niyang makita. No? Ayaw na makita ng taong ito yung kanyang sitwasyon. Ayaw pa niyang makita yan. Nakakross yung sword. So talagang nire-reject niya ito. No? Nire-reject niya yung sitwasyon na to na no, 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 no. Not now. Hindi pa ngayon or hindi ngayon. Ayaw niyang tignan. No? Ayaw niyang tignan. So maaaring ganun kayo. No, maaaring gano'n ang nararamdaman ninyo, maaaring gano'n ang stand ninyo regarding a situation in your life sa ngayon na ayaw mo muna tong tignan na sitwasyon na to. No, you are blind to the truth. Kumbaga kasi pwedeng hindi ka pa handa, no? Maaaring hindi ka pa handa sa sitwasyon na to, hindi ka pa ready, no, na gawin ito. Hindi ka pa ready na solusyonan nito, yung gano'n, no? Kaya yun ang ganap dito for some of you. Ayaw mo pang magdesisyon, ayaw mo pang tignan ng sitwasyon. So, what else? We have the tower energy. Ayan. So, yung tower is a sudden change. Okay? This is a sudden change. There could be somehow confusion din dito, no? Para sa iba sa inyo. Um, kaya po pwedeng ma-overwhelm, no? Kung ano man ang mga pagbabagong ito. Kasi yung pagbabagong ito, this is not the kind of change na ginusto mo. Hindi ikaw yung, hindi ito yung pagbabago na gusto mong gawin. No? But this is the universe doing this for you. This is the universe doing this favor for you. No? Nabaguhin ang inyong sitwasyon. I-align ka sa destiny mo. I-align ka sa mission mo sa buhay, sa purpose mo sa buhay. Kaya po pwedeng since this is somehow a surprise para sa iyo, kaya po pwedeng magulat ka, ma-overwhelm ka sa sitwasyon, ma-confuse ka, yung gano'n. Pero wag ka nang ma-confuse, no? And just embrace what is happening or what is about to happen kasi isipin mo na lang na lahat naman ng nangyayari sa buhay natin is according to the divine order and timing, hindi ba? Kaya kung ano man ang mga pagbabagong ito, ano man ang mga mangyayari, it is part of the divine plan. Diba? Kaya just embrace it, huwag mo nang questionin, huwag mo nang hanapan ng justification because kung hindi mo man maintindihan sa ngayon kung bakit nangyayari ang mga bagay na to, one day, the universe is going to show you why. Diba? So, what else? We have the Five of Swords in reverse. So this is good, no? This is good, no, na naka-reverse na siya. Ibig sabihin nito na kung meron man kayong mga pag-aaway or hindi pagkakaintindihan with another person, merong mga disagreements kayo na maaring nagkaroon kayo with another person. So this is the end of it, no? Masosolve mo na yung mga problemang yan, magkakaroon na ng solusyon, um, magkakaroon na ng pagtatapos, no? Maaaring mag-reconcile na kayo rito, makakapag-move on ka na from this situation. So, magkakaroon na ng peaceful resolution kayo with this person, so which is really good. So, tingnan natin kung ano pa ang ganap. And by the way, maraming salamat for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay po yan sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto po ninyo na mag-join kayo sa membership. So, we have the owl. Ayan. So, there is deception and wisdom. So, maging maingat kayo sa ngayon. Okay? Kasi maaaring merong mga deceptive energy na mangyayari rito. No? Merong mga tao dito na po pwedeng lokohin ka. May mga tao dito na po pwedeng magpa-pretend to be nice to you. Yung pala may hidden agenda. Yung mga ganon ba? So, laging dapat maging maingat talaga when you are dealing with people. Lalo-lalo na sa mga hindi mo masyadong kilala
or sa mga bago mong kilala kasi you really can't expect now, no, na talagang pwede kang magtiwala sa mga tao sa ngayon kasi ang dami ng manloloko, ang dami ng mambubudol sa ngayon. So, yun, maging maingat and anyways, gamitin mo, no, yung inyong wisdom, gamitin mo ang alam mo. Marami ka na ding alam sa buhay, marami ka nang natutunan sa mga experiences mo in the past, gamitin mo yan sa ngayon, ano, para na maprotektahan mo din ang sarili mo. So we have fear, ayan, wag kang matakot kasi if you are going to be fearful, walang mangyayari. 'Di ba? Walang progress, walang hindi magpo-prosper kung ano man ang iniisip mong gawin, ano man yung plano mo if you are going to be fearful. Kasi 'di ba, yung takot ano yan that's very negative energy and that is what's going to hold you back. You know, imbes na mag-progress ka, imbes na ah, gawin mo yung mga bagay para, umasenso, mas lalo kang bababa, mas lalo kang pabalik, no? Instead na pa-move on ka, pabalik ka, kasi dahil sa takot. No? Kaya 'wag mong alagaan, no, yung takot sa isip mo, sa damdamin mo kasi it's not going to help you in any way. Hindi ito makakatulong sa iyo na umasenso ka. Alright? So, 'wag kang matakot, magtiwala ka sa sarili mo, magtiwala ka sa mga kakayanan mo, magtiwala ka higit sa lahat sa divine, na the divine will be, always beside you or with you. 'Di ba? Para tutulungan at tutulungan ka sa kung ano man ang mga binabalak mong gawin. So, we have letting go. Ayan. So, isa sa mga dapat mo nang i-let go is yung takot. Okay? Yung takot. Kasi tulad na nga ng sinabi ko sa kanina, fear is going to hold you back. So, pipigilan nito yung pag-asenso mo, pipigilan nito yung pagiging successful mo, pipigilan nito yung pagiging masaya mo. No? And all the good things na po pwedeng lumapit sa'yo, pipigilan ng fear na to. Kasi yung fear, this is negative energy. No? 'Di ba? Kapag lagi kong sinasabi sa inyo para alam ninyo at makalagay dyan ma-instill sa subconscious ninyo na fear is a negative energy and whatever it is that you are projecting, whatever it is that you are thinking and feeling, yun ang magmamanifest sa buhay mo. Kaya kung takot, no, kung takot yung maiisip mo, takot yung mararamdaman mo. So, anong ma-attract mo sa buhay mo? Negativity. Negative situations, negative situations and circumstances. So, we don't want that. Diba? We don't want that. Kaya let go mo na yung takot na yan. Let go anything and everything that doesn't serve your best interest, that doesn't serve your highest good. Kasi make room for new things na mabuti, na magandang magiging epekto sa iyo. Make room for beautiful circumstances, for positive energy. 'Di ba? Hayaan mo na yung mga ano na 'yan. Hayaan mo na yung mga negativity na 'yan. Release them, let them go kasi it's not going to help you in any way. Okay? So good luck sa iyo. Thank you for watching Love and Light. Namaste.